Anong sinabi ng kalabaw nung sinabihan siya ng baka na mabaho siya? Baka ikaw! Corny daw yung joke ko. Eh siya, matulog na ikaw dito. Ay sus! Ay sus! Ang bigat! Natulog nga. Natulog ikaw? Ngayon lang siya nalambing naman talaga naman. O sige po. Ang cute! Lambing! Grabe naman to. Alam mo ba na yung normal days para sa'yo is someone else's dream? So remember to be thankful araw-araw. This is lunch! At sa araw na to, samahan niyo ako sa Agri-Ecotourism Park ng CBSU. Tara! Alam mo ba that bees have to visit thousands of flowers just to make 1 spoon of honey? This is an example of wild honey coming from wild bees from Apis dorsata breviligula. Isipin mo yun, small efforts leads to a sweet success. Ganon din sa buhay natin, yung puyat sa pag-aaral or extra shift sa trabaho o kahit simpleng disiplina, makonti-konting sakripisyo man ngayon, naghihintay naman sa'yo ang matamis na bunga. Kaya next time, kita-kita tayo dito sa CBSU Red Center here at Agri-Ecotourism Park. God bless! Keep safe! Alam mo ba kung ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? This is Lance! At sa araw na to, hindi agila, hindi rin tarsier, kundi ang kalabaw! Hi, Tola! Ang scientific name ng mga kalabaw ay Bubalus bubalis. Isa sila sa pinakamasisipag na hayop sa Pilipinas, kaya naging simbolo sila ng sipag, tiyaga, at lakas ng mga Pilipino. Alam mo ba na kayang mabuhay ng mga kalabaw ng mahigit 20 years kung maalaga ang pag-aalaga sa kanila. Tama ba? At pagdating naman sa lakas, grabe! Kaya nilang humila ng mabibigat na araro at kariton ng ilang oras kahit mainit pa ang panahon. Lalambing siya. Yung anak naman ng kalabaw ay tinatawag na bulo o calf. Kahit mukhang seryoso at mabagal, kalmado at maamo naman talaga sila. Lalo na kung mabait ang trato sa kanila. At ito pa, makapal ang balat nila pero sensitive pa rin sila sa init. Mas gusto nilang naliligo sa tubig at madalas mo silang makikitang naglalaro sa putik. Nakarelax na siya, nakaligo na yan at covered na ng putik kaya natutulog na. Diba, tolits? Kaya next time na makakita ka ng kalabaw, hindi lang sila simpleng hayop sa bukid. Simbolo sila ng sipag, tiyaga at tibay ng pusong Pilipino. Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe! Sus! Ano nga bang pinagkaiba ng alligator at crocodile? Pause mo muna ang video na ito at tignan mo ng mabuti kung makikita mo nga ba ang pinagkaiba nila. This is Lance! At sa araw na to, kahit pa ang mga alligator at crocodile ay kabilang sa grupo ng mga crocodilian, magkaiba sila ng reptile family. Ang mga alligator ay kabilang sa family Alligatoridae, habang ang mga crocodiles naman ay kabilang sa family Crocodilidae. Ang daling tandaan, di ba? Pareho silang mukhang malalaking reptile, pero kung titignan mo ng mabuti, marami talaga silang pinagkaiba. Halika, ituturo ko sa iyo. Una, sa hugis ng kanilang nguso o snout. Ang mga alligator ay may malapad na nguso na parang letter U. Ang mga crocodile naman ay may mas mahaba at mas matulis na nguso na parang letter V. Pangalawa, habitat o tirahan. Mas gusto ng mga alligator ang freshwater o tubig tabang gaya ng mga ilog at lawa. Habang ang mga crocodile naman ay kayang mabuhay sa freshwater at saltwater o tubig alat. Ang mga crocodile kasi ay may special glands sa dila nila na tinatawag nating lingual salt glands na tumutulong ito para makapaglabas sila ng excess salt sa katawan. Kaya nakakayanan nilang mag-thrive in highly saline environments o mga lugar malapit sa dagat. Pangatlo, magkaiba sila ng mga paa. Ang mga alligator ay may web feet katulad ng sa mga bibe at may mas maikling mga paa. Dahil dito, mas mahusay silang lumangoy at magtulak ng tubig habang gumagalaw. Pero mas mabagal silang gumalaw sa lupa. Habang ang mga crocodile naman ay hindi gaanong web ang mga paa. Sa halip, yung likurang paa nila ay may magagaspang o fringe na gilid na nagsisilbing sagwan. Kaya mas mabilis silang makapag-maneuver o makapagpalit ng direksyon habang nasa tubig sila. Mas mahaba din ang binti nila, kaya mas mabilis silang gumalaw sa lupa kumpara sa alligators. Pang-apat, ang
kanilang ipin! Kapag nakasara ang bibig ng mga alligator, ang kadalasang nakikita lang ay yung taas na bahagi ng ngipin nila dahil natatakpan ng upper jaw o ng maxilla nila yung mga ngipin nila sa baba. Pero sa crocodile, kitang-kita pa rin yung ilang bahagi ng ngipin nila sa ibaba kahit na nakasarado yung bibig. Kaya parang palagi silang nakangiti. Ang galing! Para mas madali mong matandaan, remember the word safe. S for snout, alligator letter U, crocodile letter V. A, habitat o habitat. Medyo pinilit lang pero carry na. Alligator, freshwater, crocodile, freshwater, and saltwater. F for feet, alligator, web fingers that makes them swim, crocodile naman, separated fingers and longer legs that makes them faster on land. E, ipin, alligator, hidden lower teeth, crocodile's visible lower teeth. Ayun lang muna para sa araw na to. See you later, alligator. Been a while, crocodile. God bless! Cheers! This is Laz! At sa araw na to, samahan niyo akong mamili ng bag because kailangan natin ng bag na magkakasya lahat ng kailangan natin. Tara! May mga bag naman ako, pero kasi may mga problems ako na-encounter, kaya hanap tayo ngayon. Madalas kong problema sa mga bags ko ay madali siyang masira, tsaka masakit siya sa likod, lalo na kapag matagal mo na siyang bit-bit. Kaya naman naghahanap tayo ng bags na maraming compartments at organizer. Ito nga pala lahat ng laman ng bag natin at ang challenge natin ngayon ay maghahanap tayo ng bag na magkakasya lahat ng to. Meron tayong laptop, charger, notebook, pens, tumbler, daily essentials natin, documents, extra t-shirt, mic, at syempre, hindi mawawala ang ating pet foods. Hanap na tayo. Uy, tote bag. Ang ganda ng design. Kaso hindi ko share yung laptop ko dito. Bagay ito sa mga biglaang lakad. Oh, ang cute ng keychain. Ito pala backpack eh. Pero may blue kaya sila nito? Hala, ito ang ganda ng leather. For sure ako water resistant to. Okay na okay sa tag-ulan. Tsaka pastel colors. Dami nilang variations of colors. Meron na silang pet bag. Ang cute niya. Ganda. Pwede nyo na isama yung mga fur babies nyo anywhere. Ito, ang dami mapaglalagyan. Meron siya nito. Meron din sa likod, mga zipper locks. Uy, ito mas mura. Sakto pang school sa mga students katulad ko. Very affordable para sa bag na pang matagalan. Tsaka aesthetic. Uy, parang nakita ko na yung perfect bag para sa akin. Tada! Ang laki niya. Tara, testing natin. Alam niyo ba na ang backpack ay tinatawag ding rucksack? Ito ay nagmula sa German word na Racken, ibig sabihin ay back, at sack, ibig sabihin ay bag. Share ko lang. At kasya ang laptop natin. Notebook. Alam niyo bang favorite ko mag-organize ng gamit at saka maglinis ng bahay? Medyo maayos yung gamit ko sa bag. Kasi tinuruan ako ni Mommy before na dapat malinis yung bag mo para madali mong makita yung mga gamit mo sa loob. At mas nakakatulong pa to kasi maraming compartment sa loob. Katulad ng mic natin, may compartment dito at yung mga ballpen natin na bigay ng mga classmates ko. Thank you! Yung mga pet foods natin, di natin makakalimutan. So, dito na natin siya ilalagay. Color blue din ang ating water bottle. Bagay silang dalawa. Sana all. Double lock. And we are ready to go. Ganda niya. Magaan din siya. Unexpectedly magaan siya. Hindi siya ganun kapigat. Ang ganda! Ang bilis natin ng ayos ng gamit. Super organized. Perfect. Tara, bilhin natin. Uy, keychain yung kasama. Libre po to? Yes. Uy, libre keychain. Mahilig pa naman ako sa keychains. Thank you po! Nga pala, dahil kaka 1 million followers lang din natin. Thank you so much po from the bottom of my heart. Dahil dyan, dinamay ko na rin kayo. Kaya huwag mong kalimutan i-check yung comment section, okay? Ayun lang muna para sa araw na to. God bless! Keep safe!